WBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Same, pero iba. Same, pero iba. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy! Ito ang number 106.7 Energy FM. Sa bayong pisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy! Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad kumano na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo energy. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga nakikinig dito sa Lihim ng Liham. Hindi po talaga kompleto ang umaga ko at ang umaga ng mga tao dito sa opisina kapag hindi po naririnig ang boses nyo, DJ Lindsay. Ako nga po pala si Trixie. DJ Lindsay, 2 years na po kami ng boyfriend ko pero hindi pa rin po siya tanggap ng pamilya ko. Lagi nila sinasabi na mukha daw walang gagawin na tama yung boyfriend ko. Kasi binabase nila sa itsura ang ugali ng tao. Kaya naman nag-decide kami na magsama na lang. Sabi sa akin ng pamilya ko, kung itutuloy namin, wala na raw akong babalikan. Pero hindi ko alam. Siguro dahil sa pagmamahal, kaya hindi ko na inisip yung lagay ko at ng pamilya ko. Tinuloy pa rin namin na magsama. Nasa 6 na buwan na pagsasama at pagli-live-in. Habang tumatagal, nararamdaman ko na parang hindi na masaya yung pagsasama namin. Laging iba yung pakitungo niya sa akin. Pakikipag-usap. Madalas nasa inuman siya. Hihintayin ko ng hating gabi para sabay kaming kumain. Pero pagkatapos nun, tutulugan lang ako. Walang usap, walang kamustahan. Para akong naging kasambahay niya.
Nagkasagutan pa nga kami isang beses, DJ Lindsay. Siguro dahil sa gigil ko at sa inis na rin niya sa akin. Dahil sa sagutan namin, hindi ko alam kung sinadya niya ba o nadulas lang siya sa akin. Ang sabi niya, meron daw siyang kinikita na ibang babae. Napipilitan lang daw siya na umuwi sa akin para maitago niya. Para maitago niya yung iba niya. Pero siguro nga daw oras na para malaman ko at para hindi na siya mahirapan pang magtago. Sobrang sakit pala nun, DJ Lindsay. Wala akong ibang ginawa kundi humagulgol sa harap niya. Gustuhin ko mang saktan siya, sampalin siya. Di ko rin nagawa. Para akong nanghina. Nang marinig ko yun, napaupo na lang ako bigla habang nakatitig sa kanya. Di ko na malaya na tumutulo na pala yung luha ko. Matapos nun, umalis siya. At iniiwan akong luhaan. Tumawag ako sa ate ko. Kinuwento ko lahat ng nangyari. Pero ayaw na nila akong tanggapin. Ang sabi nila sa akin, pinili ko raw ang lalaking yon. Kaya dapat daw, panindigan ko. Wala nang masasakit pa sa pakiramdam na kapag kailangan mo ng masasandalan, wala kang mahagip. Kasi dahil lang sa lalaki na yon, tinalikuran ko ang pamilya ko. Aaminin ko, simula nung umalis ako sa amin, hindi ko na sila nagawang tawagan pa. Ngayon nagsisisi na ako. Sana nakinig na lang ako. Sana naniwala ako sa pamilya ko. Pinaalis na rin ako nung ex ko doon sa bahay na inuupahan namin. Ngayon nakikitira na lamang ako sa bahay ng kaibigan ko. DJ Lindsay, ano po ba ang dapat kong gawin? Gusto ko nang makita at mayakap ang nanay ko. Gusto ko nang magsumbong sa tatay ko. Pero hindi ko alam kung paano. Tulungan niyo po ako. Muli, ako si Trixie. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Check your time, 19 Kim Boy. Yahoo! Makaraan po ang alas 9 ng umaga, 9:19 on the clock. Wow! Same, pero iba. Tayo pa rin po ang number 1, 6.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Energy!
Yan. Kasi, pinili mo yung lalaki. Alipin ka kasi ng pogi eh. Alipin ang pogi sa paningin mo. Oo, kaya tinalikuran mo yung pamilya mo. Hello po sa mga nakaka-relate po dito sa kwento natin, sa kwento ni Trixie. Feeling ko naman hindi naman bago yung ganyang kwento, no? Hindi naman talaga, alam mo yun, hindi siya kakaiba. Kasi ilang kwento na ba yung narinig mo? Kwento ng mga kaibigan mo na talagang tinalikuran yung pamilya nila para lamang ipaglaban yung kanilang pagmamahala ng bowa niya. Diba? Well, hindi naman siya nangyayari madalas, but it happens, you know, that's what I'm saying, na nangyayari talaga siya. Oo. At feeling ko, dumadaan talaga sa buhay nating mga babae, no? Well, siguro hindi lang mga babae, mga lalaki din na dahil sa sobra yung pagmamahal natin, nagagawa nating baliwalain even yung pamilya natin. Wow! Dumadaan siya, yung tipong inaaway mo, yung pamilya mo, inaaway mo yung kapatid mo, sinasagot mo yung nanay at tatay mo, para lamang ipaglaban yung pagmamahala ninyong dalawa nung time na yun, mahal na mahal mo na jowa mo. Diba? Nangyayari yan. Pero dadaan lang yan. Diba? Trixie, alam mo, medyo mahirap kasi yung nangyari sa'yo. Umalis ka. The thing is that, nilayasan mo talaga yung pamilya mo, umalis ka sa bahay ninyo. So, syempre, ang dating sa mga magulang mo, matapang ka na. Oo, matigas na yung tuhod mo. Diba? Makakaalis ka na. Sige, lumabas ka ng bahay na to, lumayas ka sa bahay na to, pero wala ka nang babalikan. Yan yung dating na matibay na yung tuhod mo, matibay na yung buto mo. Sige, diba? Kaya mo naman pala kaya nyo na pala kayo na bahala sa buhay ninyo. Ganon ang dating sa mga magulang mo. Lalong-lalo na sa mga kapatid mo. Diba? Minsan alam mo, mas matara yung mga kapatid kesa sa mga magulang. Alam nyo yon? Gets nyo? Kasi alam mo, mga kapatid, protective yan sa mga nararamdaman ng mga magulang. Diba? Kaya as much as possible, habang madi-diffuse nila, habang mapapaliit nila yung sakit na maaari mong magawa sa damdamin ng mga magulang mo, gagawin nila yan. Kumbaga, i-filter nila para lang pagdating sa mga magulang mo, hindi na ganon kasakit. Di bali nang mag-away kayo ng kapatid mo, wag lang gagalawin yung mga magulang mo. Wag mo lang aawayin yung mga magulang mo. Kaya mas matara yung mga kapatid. Minsan napatawad na ng mga magulang, yung mga kapatid, nakikipag-away pa din. Diba? Ganun talaga yun. Well, di mo masisisi yung kapatid mo dahil nga ang dating nung mga panahon na mahal mo yung jowa mo diba? Talaga ba mas mahal mo siya kaysa sa amin? Ano bang pinakain yan sa'yo? Para mga telenovela lang, diba? Ano bang meron yung lalaki na yan, ha, Sandra? Sino si Sandra? Diba? Langit ka, lupa siya. Ganyan. Ano bang masasabi mo sa kwento na to? I-message mo na ako. Hindi kasi makabalik si Trixie sa kanilang bahay. Pero, alam mo yung pinaglaban niya yung lalaki. Pero ang ending, niloko pa rin siya. Meron siyang iba. Ngayon, gusto niya nang bumalik sa bahay nila. Gusto niya nang yakapin yung nanay niya at magsumbong sa tatay niya. Pero hindi niya magawa. Because, alam mo yun, hindi na siya pwedeng bumalik sa bahay. Sinabi naman ng mga magulang na pag umalis ka dito sa bahay na to, wala ka nang babalikan. O ngayon, yun ang nangyari. Nag-break sila, niloko siya ng lalaki at ngayon gusto niya nang bumalik, hindi na siya makabalik sa bahay nila. Anong masasabi mo? I-message mo na ako, mahal ko pangga ako baby ko, facebook.com/energyfm1067. Okay? Sabi ni Arch, family issues normally arise dahil sa disapprove ng mga magulang or kapamilya sa mga iniibig na mga anak o kapatid nila. Kung talagang worth na ipaglaban mo ang partner mo, then panindigan mo. Lilipas din ang sama ng loob ninyo para sa isa't isa. Absence makes the heart grow fonder. Sabi naman ni Vance, forgive yourself and ask forgiveness from your parents and start a new beginning. Trixie 2.0. Taray. Sabi naman ni Irene Villanueva, good AM DJ Lindsay. Ay Trixie, minsan kasi dapat makinig sa magulang dahil alam nila ang mas the best para sa mga anak nila. Anyway, hindi ka naman matitiis ng magulang mo. Miss you, DJ Lindsay. Oh, I miss you, dear. Sabi naman po ni Cristel Abrea, hingi ka na lang ng tawad directly sa parents mo. Magpatawad ka, mapapatawad ka ng mga yan. Trust me, ganyan ang parents ko. Ang taray naman. Pasaway ka rin siguro, no, Cristel? Oo, in fairness. Ako naniniwala ako na ikaw lang ang makakasagot dyan sa problema mo.
Diba? Ikaw lang ang makakapagbigay ng solusyon dyan sa problema mo. Paano? Bumalik ka sa bahay ninyo at humingi ka ng tawad sa mga magulang mo. Kung kinakailangan na lumuhod ka sa harap ng mga magulang mo para mapatawad ka nila. Kasi mali naman talaga yung ginawa mo. Wow! Diba? Nagmataas ka eh. Talaga hindi nyo tatanggapin yung jowa ko. Aalis ako dito. Ganun yung dating. Diba? So, sinong magulang ang may gustong makakita ng ganong eksena? Wala. Oo. Kapag nagmataas ka sa magulang mo, walang mangyayari sa'yo. Sinasabi ko sa'yo. Walang mangyayari sa'yo. Dadating ang panahon, babalik at babalik ka rin sa mga magulang mo, sa nanay at tatay mo. Diba? So, if I were you, Trixie, bumalik ka, kumatok ka sa pinto ninyo, magmakaawa ka. Diba? Sabihin nyo, nagkamali po ako. Kasi, syempre, haharapin ka naman ng nanay at tatay mo lalo na pag nandun ka na sa bahay. Diba? So, kung kinakailangan, tulad na sinabi ko, na lumuhod ka sa harap nila dahil gusto mong humingi ng tawad at nagsisisi ka na sa ginawa mo, gawin mo. Kasi ito ang tatandaan ninyong lahat. Based on experience, because, lahat naman ng pamilya may mga issues sa buhay, diba? Wow! Laging anak ang mag-a-adjust sa mga magulang. Hindi magulang ang mag-a-adjust sa mga anak. Tandaan nyo yan. Kung kailangan nyo mag-effort para mapalapit at para maging okay ang loob ng mga magulang nyo sa inyo, halimbawa yung nanay nyo laging galit, parang dragon palagi. Oo. Pwede mo siyang kausapin, pwede mo siyang tanungin, pwede mo siyang sabihan na, baka naman po pwede mo siyang pakiusapan, pero laging ang anak ang mag-a-adjust, ang lalapit sa mga magulang, 'di ba? And it's never the other way around. Kasi kapag yun yung nangyari, minsan ang mga magulang kasi hindi nila alam na may nagagawa na pala silang off sa mga anak. Hindi nila alam yan hanggang sa may magsabi sila. Someone has to address it para ma-realize nila. Dahil sa dinami-rami ng iniisip nila sa buhay, the least thing na pag-iisipan nila is kung nasaktan ko ba yung anak ko. May mga magulang kasi na syempre ang dami. Yung bills ng bahay, mga ginagastos, trabaho, paano pakakainin yung mga anak nila, mga apo nila. So, imbis na isipin pa nila kung nasaktan ka ba, isipin nila yung practical na mga bagay-bagay, di ba? Oo, so kailangan mong i-address yung bagay na yun para ma-realize nila, para mapag-isipan nila. Laging anak dapat ang lalapit sa magulang. So again, Trixie, bumalik ka sa bahay ninyo at humingi ka ng tawad sa mga magulang mo. Kasi kapag napatawad ka na ng magulang mo, wala na namang magagawa yung mga kapatid mo eh. Diba? Sa totoo lang. Again, ang gusto lang ng mga kapatid mo is mapabuti yung sitwasyon. Lalong-lalo na ayaw nilang masaktan yung mga magulang mo. Kaya ganon sila kataray sa'yo, yung ate mo. Diba? Ate rin ako, alam ko yan eh. Tapos kung sakali na pagsabihan ka nila ng hindi maganda, diba? Makarinig ka ng hindi kaaya-aya ng mga salita. Oo. Tanggapin mo. Kasi ikaw yung mali. Wow! Lunukin mo lahat, diba? It will fall flat on your face, but accept it. Wala ka namang ibang magagawa kundi accept yun dahil, again, ikaw ang nagkamali, ikaw ang tumalikod sa pamilya mo. Diba? Yan ang wag nating gagawin. Diba? Yung tumalikod sa pamilya mo just because gusto mong sumama sa boyfriend mo na ilang buwan mo pa lang naman nakilala. Nakakaloka. Sabi ni Lian Antonio, good AM po sa lahat. Kung ako sa iyo, humingi ka ng tawad sa mga magulang mo at sa buong pamilya mo. Tanggapin mo kung anong sasabihin at gagawin nila sa iyo dahil tinalikuran mo sila dahil sa jowa mo. Lesson na yan para sa iyo. Mas piliin mo ang pamilya mo kaysa sa jowa mo. Based on my experience sa amin ng anak ko, 'di ba, binaliwala niya ako para sa BF niya. Ay, ganun. Piliin ang pamilya kaysa sa iba. Shoutout po sa mga matitigas ang ulo. Piliin ang pamilya kaysa sa ibang tao. Sabi yan ni Lian Antonio. Sabi ni Pam de la Cruz, umuwi ka at mag-sorry ka sa mga magulang mo. Suyuin mo ang mga magulang mo at ang pamilya mo hanggang sa makuha mo ang kapatawaran. 'Di ba? Hindi ka matitiis ng pamilya mo. Wow! Alam mo, normal lang no na pag umuwi ka ngayon, mamaya, syempre, makakarinig ka ng mga masasakit na salita. 'Di ba? Sa ate mo, sa kuya mo, sa nanay mo, sa tatay mo. Pero, tulad nga ng sinabi ko, i-absorb mo lang yan lahat. Bukas, 'di ba?
bumalik ka ulit sa inyo, harapin mo ulit sila. Pag nakarinig ka ulit ng masasamang salita, i-absorb mo lang. Bumalik ka ulit the next day. I-absorb mo lang ng i-absorb hanggang sa sanay na sila na nandyan ka na ulit, di ba? At syempre, you have to change your behavior. Kailangan makisama ka ulit. Di ba? Dapat patunayan mo na nagbago ka na. And the next time na makapasok ka sa ibang relasyon or sa isang relasyon, the next time you fall in love again, huwag mong isasangkalan yung pamilya mo. Diba? Sila yung dapat hindi mo i-take for granted. Kasi tatalikuran ka ng lahat ng tao, pero naniniwala ako na yung mga kapatid mo, mga magulang mo, kahit gaano sila kagalit sa'yo, mapapatawad at mapapatawad ka niyan. At kahit gaano pa kasama yung ginawa mo sa kanila, tutulungan at tutulungan ka pa rin ng mga kapatid mo. Lalong-lalo na ng mga magulang mo. Yung nanay mo na palaging galit, na akala mo laging pinaglilihi sa tigre. Oo. Akala mo pinaglihi sa tigre nung unang panahon. Lalambot yan. Kailangan mo lang humingi ng tawad at baguhin yung attitude mo. Diba? Magulang yan eh. Anak ka. Wala silang ibang gusto kundi mapaayos yung buhay mo. Pero anong ginawa mo? Sumama ka dun sa lalaking, anong ginawa? Niloko ka lang. Kasi ako naniniwala ako may mga magulang na nakakaalam ng hilatsa ng isang tao, lalong-lalo na pag pinag-uusapan yung anak. Alam nila yung hilatsa ng jowa ng anak nila eh. Kung anong ganap. Naaamoy nila yan from a mile away. Kahit hindi pa nila kilala. Minsan tumatama yung hint nila na itong lalaking to, tamad to. Ganyan, itong lalaki na to, palaasa ito. Diba? Minsan hindi naman 100% totoo, pero may pumipintig na siguro mga 20% medyo totoo. Diba? So, gift yan ng mga magulang. At saka kung sakali man na kumontra, sa lahat po na may mga jowa ngayon, tapos alam mo yun, kontra yung mga magulang ninyo, lalong-lalo na yung nanay ninyo. Diba? Padaanin nyo lang. Pakinggan mo lang yung sinasabi ng nanay mo. Hindi mo naman kailangan sagutin lahat ng, 'di ba? Lahat ng sinasabi ng nanay mo every time na meron siya binabanggit about sa jowa mo eh. 'Di ba? Hindi mo kailangan sagutin. Pakinggan mo lang. Pagkatapos noon, ma, pasensya na po. Tapos na po kayo. Kasi ganyan ako sa nanay ko noon. Ma, pwede na ba akong pumunta sa kwarto? Ganyan. Pero ang ending is, walang nasabing masama sa akin yun. Alam mo yung pag kinikwento niya, di yan si Lindsay, pinapagalitan ko na, pero ang tanong pa sa akin, matapos ka na? Ganun ang kwento ng nanay ko. Kasi, hindi maganda na sasagutin mo yung nanay mo, makikipagsigawan ka sa nanay mo. 'Di ba? Nanay mo 'yan. Igalang mo. 'Di ba nasa 10 Commandments? Sorry na, pinasok na si Lord. Tapos na ang usapan, be. Nasa 10 Commandments. 'Di ba? Love thy mother and father. Minahal mo ang nanay at tatay mo, malapit ang blessing sa ating lahat. Wow! Diyan ako naniniwala. Ay, 100% yan, B. Iba ang blessings, iba ang milagro ng Lord sa buhay mo kapag, alam mo yun, minamahal mo, nirerespeto mo, inaalagaan mo ang nanay at ang tatay mo. Wow! Promise ko yan sa'yo. Been there, done a lot, at masasabi kong totoo yan. Ganon ang magic ni Lord. Blessing pala ni Lord. Hindi pala magician si Lord. Ganyan ang blessing ni Lord. No. 9:33 na po ng umaga. Again, pangga sa lahat po ng mga nasa ganyang sitwasyon. All you have to do is to go back to your family, apologize, and change your behavior. At as to those people naman na patuloy pa rin po na nagpapakatanga para doon sa mga lalaki na, alam mo yun, sinakripisyo nila ang lahat. Pero in the end, niloko pa rin sila. Hamon na. Siguro masakit talaga ngayon yung nararamdaman mo, but di naman forever ang sakit na yan. Komprontahin mo yung nararamdaman mong sakit. Dwell on it. Kasi darating ang panahon, makaka-move on ka din. Magigising ka na lang, ay, tama sila sa sinabi nila. Kaya ko to. Bangon na lang ulit.